Ako ang inyong Lolo Pael, at ito ang aking kwento. Nasa sapa ang kambal na 12 anyos na batang sina Balong at Densyo. Kasalukuyan silang manghuhuli ng mga isda para sa magiging hapunan nilang yon. Hapon na yon ng 4:00. Maaliwalas ang lugar. Maririnig ang huni ng mga ibon at may mga kuneho ring kumakain ng mga damo. Sumasabay rin ang mga kaluskos sa mga dahon sa puno sa tuwing sinasayaw ang mga yon ng pag-ihip ng simoy ng hangin. Napakabanayad ng panahong yon para sa magkapatid. Simple at walang halong pangamba na tamang-tama sa walang kamuwang-muwang nilang isip. Uy, Tensyo, ano ba? Nakakuha ka na ba ng isda? Kanina ka pa dyan Naku naman to Napailing si Balong na nakaabang pa rin ang mga mata sa refleksyon ng tubig kung saan nakababad ang mga paa nila roong magkapatid. Hinihintay niya na may sumulpot na lumalangoy na isda roon na pwede nilang kainin sa hapong yon. Nagtatanong ka pa, tapos ikaw tong hindi pa nakakahuli ng isda. Pareho lang naman tayo Ano? Buwelta ni Densyo. Natawa naman si Balong sa sinabi ng kambal. Anong hindi? Tingnan mo naman yung balde Nakakaapat na ako. Ikaw ba dyan? Wala ka pa namang huli. Kita ang inis ni Densyo sa itsura dahil wala pa siyang huli ni isang isda. Kasi tinamaan mo ng sibat Akala ko ba gagamitin lang natin ng kagamitang pang isda? Ikaw tong madaya Anong madaya ka dyan? Lumalaban kaya ako ng patas. Ang sabihin mo, di ka lang talaga marunong manghuli. Pangasar ni Balong sa kambal nito. Anong hindi marunong manghuli? Upakan kaya kita dyan. Bumelat pa si Balong kay Densyo. Nye. Kahit kailan talaga ang seryoso mo. Gumamit ka rin kaya ng sibat. Hindi yung umaasa ka sa lambat. Ang laki-laki ng butas Bilisan mo riyan. Dahil malapit nang pumanaog ang araw. Marami pa namang ligaw na ayop dito. Bumakas tuloy ang pamumutla sa mukha ni Densyo. Pagkat naman ako dyan At saka, iba ang lasa ng luto ng isda kapag inuhuli mo na walang sugat. Baka nga Yan, dyan ka magaling. Magdaday lang ka pa yung tirador ko, asan? Dadala mo ba? Akin na nga. Oo naman Nakahanda na yon kapag ginabi tayo. Mamaya ako na ibibigay sa iyo yun. Ito naman, masyadong atat palagi. Napakamot naman ng ulo si Balong. Magagalit sina kapag hindi tayo nakauwi kaagad, no? Ano pa bang hinihintay natin? Di umuwi na tayo. Sabi mo pala Naitirik pa ni Balong ang mga mata. Oo na, uwi na. Di sige. May tonong may pagkasarkastikong sumagot si Densyo. Nahimiga naman yun ni Balong. Maghanap ka ba talaga ng gulo? Hala, wala akong sinasabi Halika na nga, umalis na tayo rito. Basang-basa na tayo Naku naman Umahon na sila sa sapa. Kambal sila Balong at Densyo. 12 taong gulang. Nakatira sila sa payak na komunidad sa kabundukan at ang pangunahing pamumuhay nila ay ang pangangaso. Ulila sa ama ang kambal kung kaya ang ina nila ang nagsisilbing padre di pamilya bukod sa pagiging ilaw nito ng tahanan na si Aling Larilyn. Nagsimula na maglakad ang kambal pabalik sa kampo. Panaysipo lang dalawa sa sayada sa nahuling isda. May pagkapilyo si Balong. Mahilig maglaro habang si Densyo naman ay tahimik lamang. Minsan ay nagbabangayan sila dahil sa magkaibang ugali ngunit sa lahat ng oras sila ay magkakasundo. Lalo na sa paninirador o pangangaso. Siyong, alam mo ba yung kwento ni Tata Luping na may umaaligid daw na malaking aso dito sa gubat? Panimula ni Balong sa kakambal nitong si Densyo habang naglalakad na sila pauwi sa kanilang tahanan. Sus, nagpapaniwala ka naman kay Tatang Luping. Puro naman yung kwentong barbero Saan naman niya nakuha yung mga impormasyon na yun? Hindi ko alam. Medyo kalat din sa bayan natin ang balitang yun Hindi mo ba alam yun? Ha? Ikaw, ang bata-bata mo pa, ang hilig mo na makimarites.
Hindi ko naman ugaling makiusyoso sa hindi naman totoo o hindi nakikita eh. Ikaw talaga oh. Bayan, ang hirap mo naman kausap. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Fake news yan. Sus, ewan ko sa'yo. Pangit mo ka banding. Nagkakasiyahan ng dalawa habang naglalakad sila sa daan. Medyo madilim na ang paligid pero hindi yun naging hadlang upang tumawa ang dalawa. Likas na mapagbiro si Balong, samantalang kabaliktaran naman ang kakambal nitong si Densyo. Habang naglalakad, hindi maiwasang mamangha ng dalawa sa nasabing lugar. Sanay na sila sa alindog ng kagubatang yon, ngunit makikita nila sa kanilang mga mata ang pagkamangha. Walang ano-ano'y nakarinig sila ng kung anong weirdong kalusko sa may damuhan. Agad na tumakbo si Balong sa likod ni Densyo at doon nagtago. Oh, akala ko ba'y hindi ka takot sa kaluskos lamang ng damo? Napakaduwag nito oh. Baka iba yan eh. Nangangatog na noon si Balong. Itong tirador mo, gamitin mo yan kung ahas yan o mabangis na nilalang yan. Nabigla na lang sumugod sa'yo. Lalapit ako ng kaunti para makita kung ano yon. Aalamin ko lang ang nilalang na nagtatago sa damuhan na yan. O sige, mag-iingat ka Syong ha. Dahan-dahang lumapit ang batang si Densyo sa may damuhan. Gumagalaw ito ng marahan. Kumuha siya ng mahabang kahoy at ikinakablit ang tanim. Bigla itong tumigil. Ilang minuto ang lumipas at wala pa ring lumalabas mula sa damo kung kaya ay napalingon si Densyo sa kambal. Oh, wala naman palang masamang hayop eh. Umasa pa naman akong kuneho yun. May panglaman siya na sana tayo. Uy, sa likuran mo! Agad yung nilingon ni Densyo at halos umawang ang kanyang bibig nang magpakita ang di kalakihang sawa na nakatitig sa kanila. Putik! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Natuod sa kinatatayuan ng dalawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Buti na lang ay mabilis umaksyon si Densyo at hinila ang kambal. Halika na Balong! Tumakbo na tayo, bilis! Sa una, kinaladkad pa ni Densyo si Balong pero nagpumiglas ang huli. Pumula sila ng takbo na hindi luminingon sa kanilang likuran. Baka kapag lumingon sila, ay mapapahamak sila ng wala sa oras. Huwag kang lumingon! Tumakbo lang tayo hanggang sa abot ng ating makakaya! Takbo lang sila ng takbong magkapatid. Subalit hanggang sa hindi inaasahan, nahulog si Balong sa isang hukay na tinabunan ng mga damo. Hindi nila napansing may butas ang kanilang dinaraanan. Sus ko po! Balong! Aray ko! Ang sakit! Balong! Balong! Tulungan mo ako, Syong! Palabasin mo ako dito! Medyo may kalaliman ang butas na kinahulugan ni Balong. Hindi yun maabot gamit lang ang kamay ng kakambal. At isa pa, nakaupo lang ang bata habang umiiyak at humihingi ng saklolo. May sugat ang kanang paa ni Balong. Kinakabahan ng kambal na baka may pilay din ito o grabe ang pinsalang natamo ng kapatid. Napasa po si Densyo ng bibig sa awa dito. Ngunit sa kabilang banda, pinalakas niya ang loob ng kanyang pinakamamahal na kambal. Huwag ka umiyak! Hahanap ako ng paraan para makalabas ka! Maging matatag ka, kambal! Saan ka pa pupunta, kuya? Aray ko! Nangingilid ang luha sa mga mata ni Balong habang sapo ang nasaktang binti. Hahanap ako ng pwede makakatulong sa atin! Dito ka lang ha! Babalikan kita kagad! Isin mo muna ang sakit! Hindi pwedeng ganito! Bumalik ka, kuya! Ipangako mo yan ha! Halos madurog ang puso ng kakambal nang marinig niya ang katagang kuya mula kay Balong. Kahit kambal sila, ay mas naunang mailuwal si Densyo, kaya dapat na maging malakas ang loob niya kapag hahanap siya ng paraan upang makaahon si Balong sa may malaking butas doon. Walang inaksayang oras ang bata at dali-dali siyang tumayo saka nagpalinga-linga sa paligid upang humingi ng saklolo. Tulong! Tulungan nyo kami! Tulungan nyo ang kakambal ko!
Hindi magkamayaw ang sigaw ng bata dahil sa pagiging taranta nito. Umaalingaw-ngaw lang ang boses nito sa buong kagubatang yon. Kaliwat kanan ng kanyang paghahanap at hindi niya napansing nagdidilim na. Ayaw niyang iwan ang kakambal. Maya-maya'y nakatagpo siya ng kakaibang usa na kulay asul sa kanyang harapan. Medyo may katangkaran nito at naglalakihan ng kanyang mga sungay. Napansin ng hayop na may nakatitig sa kanya kung kaya't umangat ang ulo nito. Mailap na tumakbo ito papalayo sa bata subalit sinundan naman ito ni Densyo. Hindi maialis sa kanyang mga mata ang pagkamangha. Walang ano-ano'y tumigil ito. Huminto din naman ang paslit. Nakarinig siya ng ungol na wari na sasaktan sa bandang kaliwa. Hindi nakabisado ng bata ang daan. Baka magkandaligaw-ligaw na siya at hindi mabalikan ang kanyang kakambal na kapatid. Dahil sa kuryosidad ay dahan-dahan itong lumapit. Papalakas ang ungol na naririnig ni Densyo, subalit hindi siya natinag. Hindi naglaon ay may nakita siyang binatang nakasandal sa matayog na puno. Medyo dugaan ito at malalim ang sugat sa bandang tiyan. Agad itong dinaluhan ng bata na may pag-aalala na sa mukha. May sugat ka? Anong nangyari po sa inyo, kuya? Nag-aalangan siyang hawakan ng sugat nito dahil baka mas lalo pa yung lumala kapag pinakialaman. Tulungan mo ako. Aray! Panay ang inda sa sakit ng binata. Tutulungan kita. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko'y Arnel. Isa akong sundalo. Aray ko! Sobrang sakit na. Bata! Aray! Arnel, kuya, tutulungan kita. Alam kong isa itong desperadong pakikiusap pero tulungan mo rin ang kakambal ko, ha? Anong nangyari? Biglang nagkaroon ng nakakahabag na emosyon sa dibdib ng bata. Papawin na kami galing pangingisda ng mahabol kami ng sawa at nahulog siya sa may butas. Hindi ko po siya maabot eh. Saan siya ngayon? Aray! Kuya, kaya niyo po ba? Isa ka pong kasing sundalo eh. Titingnan kung makakaya ko, bata. Hindi ko rin po kasi alam kung nasaan si Balong na kakambal ko. Nawala po ako dahil may nakita po akong usa. Isa pong asul na usa. Inabol ko po kasi. Pasensya na po. Sige. Tutulungan kita. Aray! Pero bilang kapalit gagamutin niyo ako, ha? Parang nabunutan ng tinik si Densyo dahil sa narinig. Maliligtas na rin ang kanyang kakambal. Tinulungan niyang tumayo si Arnel at kahit paika-ika ay naglakad sila pabalik. Sigaw lang ng sigaw si Densyo sa pangalan ng kanyang kakambal. Nagbabaka sakaling sumagot ang pinakamamahal na kapatid. Balong! Balong, sumagot ka! Diyos ko naman, oh! Diyos ko, ba't ba ayaw sumagot ni Kambal? Mukhang naliligaw na nga yata kami, Malayo pa ba? Pasensya na po. Pakiramdam ko malapit na siya. Kakambal ko po yun Dumadaloy po sa isa't isa sa amin ang aming dugot laman. Kutob ko po na malapit na po tayo. Gumagabi na, subalit hindi pa rin nahahanap kung saan lokasyon ang kinaroroonan ni Balong. Alam ni Densyo na mapapagalitan sila ng ina dahil matagal itong hindi umuwi. Nang biglang naulinigan ni Arnel ang mumunting boses na nasa unahan nila. Dito! Tulungan niyo ako! Ayun, nandun siya. Tulungan mo ako makapunta ron. Densyo, bilis. Ayun na yata ang kapatid mo. Opo, naku, maraming salamat po. Siya nga po yun. Paano niyo po narinig? Sundalo ako. Sanay na ako makarinig kahit nabibingi ako sa puro putukan ng gera. Ay, ganun po ba? Sige po. Narating na nila ang nasabing butas kung saan nahulog si Balong. Halos madurog ang puso ni Densyo pagkakitang maduming-madumi na ang kakambal habang hawak-hawak ang kanang paa nito. Natitiyak ni Densyo na may nalaglag na sa lupa roon sa gumawa ng butas na yon.
Balong, ayos ka lang ba? May tutulong na sa atin. Kuya, salamat at bumalik ka. Sabi ko naman sa iyo hindi kita pababayaan May inihagis ang sundalong si Arnel na baging sa malalim na butas na yon, kung saan nabitag ang kakambal na kapatid. Kumapit ka sa baging na to, bata. Hihilain kita palabas dyan. Sige po, gagawin ko po. Ikaw naman, bata. Tulungan mo akong iahon ng kapatid mo. Opo, kuya. Nagtaka si Densyo kung saan galing ang baging. Kanina ay wala naman ito. Iniwaksi niya ang kanyang iniisip. Agad niyang dinaluhan si Arnel at kumapit din sa baging habang hinihila ang kakambal. Puno ng pawis at dumi ang tatlo, samantalang hingal na hingal din ang kasama nitong binatang isang sundalo na si Arnel. Kaunti na lang. Kumapit ka sa kamay ko, bata! Sinikap ni Balong kunin ang kamay ni Arnel. Hila pa rin ang hila ang ginagawa ni Densyo at ramdam niyang nagiinit na ang kanyang mga palad. At sa wakas ay nakuha rin si Balong na nooy iyak na ng iyak at yumakap sa kambal. Akala ko, hindi mo na ako babalikan, kuya. Pwede ba yun? Kumusta ka na? Masakit ba paa mo? Buti hindi ito nabali. Maraming salamat talaga, kuya. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka kay Kuya Arnel. Ha? Kuya Arnel? Natigil ang iyak ni Balong at sabay nilang tiningnan si Arnel na nakatingin din pala sa kanila. Nakangiti siya habang hawak-hawak ang tiyan nito. Hindi ba't sabi ni Ina, bawal tayong kumausap ng hindi natin kilala? Uy, ano ka ba? Tinulungan na nga tayo ni Kuya kahit malalim ang sugat niyan. Aalalahanin mo pa ba yung sinabi ni Inay? Ikaw talaga Kahit na. Ano, magdadaldalan lang ba kayo dyan? Alam niyo na ba ang daan pa uwi? Tsaka hinahanap na kayo ng nanay niyo. Aray! Pasensya na po. Dadaling ka namin sa tribo para doon na lang po gamutin. Ano? Bakit? Kahit wag na. Ayaw naman yata ng kakambal mo Binatukan ni Densyo ang kakambal dahil sa biglaang pagkasuplado nito. Napansin nilang napaigig sa sakit ang binata at muntikang matumba, kung kaya ay agad itong dinaluhan ng kambal. Aray ko naman, may mali ba sa sinabi ko? Napahima sa likuran ng ulo si Balong. Ihatid na natin siya sa tribo, Balong. Tinulungan nga niya tayo ikaw talaga. Anong magagawa ko? Ay naku naman Pasensya na po kayo sa inasal ko, Kuya Arnel Tutulungan ka na po namin. Magkabilang bisig nilang iniangat ang binata at nagsimulang maglakad. Paika-ika ang dalawa samantalang buong lakas na inalsa ni Densyo si Arnel. Ilang minuto lang ang nakalilipas ay natanaw na nila ang tarangkahan ng tribo. Nagtaka ang bata kung bakit madali nilang natunto ng tribo kung hindi naman sinabi kung nasaan ang kanilang lugar. Nakita nila sa unahan na maraming tao ang naghahanda para hanapin sana ang kambal. May mga aso, mga kalalakihang may dalang bolo at sulo. Halos maiyak sa tuwa ang kambal nang makita ang kanilang ina na kasalukuyang nagbibigay ng mga bilin. Biglang tumahol ang mga aso kung kaya't nakuha ang atensyon ng mga katribo. Ina! Nandito na po kami! Saklolo po! Nangangailangan po ng tulong si Kuya Arnel! Bilis! Diyos ko! Ang mga anak ko! Agad na dinaluhan ng mga tao ang kambal, pati si Arnel na halos mawala na ng malay sa sobrang panghihina. Habang naglalakad ay maraming tao ang nakiusyoso sa pagdating ng kambal at ang kasama nitong bagong salta. Pumunta sila sa bahay pagamutan sa loob. Nilapatan ng pangunahing lunas si Balong habang si Arnel ay nililinisan muna saka sinimulang gamutin ang malalim na sugat sa tiyan. Kapwa walang malay si Balong at Arnel. Si Densyo naman ay umiiyak habang pinapanood ng ina na ginagumot ang dalawa. Nang matapos ay lumapit si Aling Larilyn sa mga anak nitong kambal at niyakap ng maigpit. Ano bang nangyari? Ma,
Patawarin niyo po kami. Hindi naman namin... Shh! Naiintindihan ko. Anong nangyari sa inyo magkapatid? Kanina pa namin kayo hinahanap eh. At sino tong dinala niyong tao? Hindi ba sabi ko naman sa inyo na huwag kayo makikipag-usap sa mga hindi natin kilala? Alam ko naman po yun, Ina. Kanina pa po sana kami umuwi ni Balong eh. Pero may nakita kaming sawa. Isang malagintong sawa. Hinabol kami kung kaya tumakbo kami. Hindi ko napansin may butas pala kaya nahulog si Balong. Butas? Anong butas? Patibong ba? Hindi ko po masabing patibong eh. Wala namang matutulis na bagay doon sa ilalim. Natatakpan lang ng mga tuyong dahon, Ina. O sige, naintindihan ko na. Kaya ba may sugat ang kakambal mo? Opo eh. Sinubukan kong abutin si Balong pero medyo malalim yung butas. Sinubukan kong maghanap ng tulong. Sigaw ako ng sigaw kaso... Ano? Bakit ka tumigil? May nakita po akong magandang usa na may malalaking sungay. Nakatingin po yun sa akin. Usa? Sa kagubatan? Ang alam ko lang ay may mga kuneho at ligaw na baboy ramo ang nandito. Kaya mo ba nahanap ang lalaking yon? Hindi ko po sigurado, Ina eh. Hinabol ko po yung usa hanggang sa mawala ako. Narinig ko yung boses ni Kuya Arnel. Arnel? Yan ba yung pangalan ng binata? Oo po, Arnel po. Siya raw po isang sundalo. Ah, bihira lang talaga ako makakita ng ligaw na sundalo sa gitna ng gubat. Pero pansin kong may sugat ang kanyang tiyan. Malalim yun. Para bang kinalmot ng kung anong hayop. Napansin niyo rin ba? Hayop? Nakita ko po siyang nakasandal sa puno eh. Humingi ako ng tulong sa kanya para tulungan si Balong. Alam kong pagod siya, Ina. Desperado na ho ako. Nilapitan ko siya. Mabait naman si Kuya Arnel. Pinagbigyan niya ako kahit ganun ang sitwasyon niya. Pero hindi pa rin tayo dapat magpakampante, anak. Buti ligtas kayong nakauwi rito. Balo ko na sanang utusan ng mga tauhan natin na hanapin kayo eh. Mabuti ligtas kayo. Nagkayakapang muli ang mag-ina. Labis ang pag-aalala ni Aling Larilyn dahil sa nangyari. Kumala sa pagkakayakap ang bata. Ina, napakabait po ni Kuya Arnel. Pwede po bang tumito muna siya sa ating tribo? Kahit po pansamantala lang po. Bilang kapalit na rin po ng pagtulong na rin po niya kay Balong. O sige, pag-iisipan ko anak. Kakausapin ko siya kapag nagising na. Naku, maraming salamat po. O siya, magpahinga ka na at alam kong pagod ka. Ipapaalam ko sa iyo kaagad kapag gising na sila. Muling niyakap ni Densyo ang ina. Pagod man ay labis na ikinutuwa ng bata ang kaligtasan nila. Ilang araw ang lumipas ay nagising si Balong na iyak ng iyak at hinahanap ang kakambal. Kasalukuyang tumutulong sa pagsisibak ng kahoy si Densyo nang nilapitan siya ng isa sa mga tauhan ng tribo. Ipinaalam nitong gising na ang kakambal at si Arnel. Agad niyang tinungo ang bahay pagamutan. Balong, mabuti gising ka na. Kuya Densyo! Nagyakapan ng maigpit ang dalawa habang nag-iiyakan. Ilang araw ding pabalik-balik si Densyo at nagbabaka sakaling gising na ang kakambal. Sa kanilang pag-iiyakan ay nakarinig sila ng tikim sa kanan. Halos magningning ang mga mata ni Densyo nang magising din si Arnel kung kaya't niyakap niya yon. Kuya Arnel! Teka, sandali. Hindi pa ako magaling. Ang higpit ng yakap mo ah. Ay, naku, pasensya na po. Kumusta po kayo? Eto, medyo maayos ng pakiramdam ko. Salamat sa inyo. Maraming salamat, Kuya Arnel. Utang ko po ang buhay ko sa inyo. Hindi ko na kayo susungitan. Pasensya na po talaga. Ibig sabihin ba niyan pumapayag kang dumito muna ako? Wala sa usapan po yan ha. Hanggang sa gumaling ka lang. Densyo, Kuya, bakit ka nanunundot? Ano ka ba naman, Balong? Hindi pa nga gumagaling ang tao eh. Pinuno ng tawanan ng loob ng bahay pagamutan. Agad na naging magaan ang kalooban ng kambal sa binatang sundalo.
Maya-maya'y pumasok ang ina nila kasama ang 2 nurse na may daladalang sambong. Mabuti naman at nasa maayos na kayong kalagayan. Kumusta na kayo? Maayos na po ko, ina. Pati po si Kuya Arnel. Pasensya na po Ay, ayos lang. Naintindihan ko ang lahat. Kaya mo na bang maglakad? Sa tingin ko po, kaya ko na O siya, kung ganun ihatid ka na ni Densyo sa bahay at doon ka magpahinga ng todo. Kakausapin ko lang ang Kuya Arnel ninyo. Huwag mo po siyang paalisin, ina. Malaki ang tulong niya sa amin. Iniligtas niya ang buhay na kakambal ko. Tumango lang si Aling Larilyn sa pakiusap ng anak. Alam niyang hindi yun madali dahil sa unang-una ay hindi naman nila kilala ang lalaki. Pinanood niya ang kambal papalabas sa katiningnan ng lalaking nakatitig pala sa kanya. Tumikim si Aling Larilyn. Maraming salamat at iniligtas mo ang mga anak ko. Hindi ka nagdalawang isip na iligtas sila sa kabila ng nararanasan mo. Halos mawalan ka na ng dugo pagdating mo rito sa kampo Walang anuman po. Ako na nga dapat ang magpasalamat dahil kahit estranghero ko sa paningin niyo hindi niyo ako inabandona. Tungkulin ko ang manggamot ng mga tao. Kilala ko man o hindi. Kumusta na ang sugat mo? Kumikurot pa ba? Hindi na masyado. Kaya ko na to. Ako na magpapalit ng mga benda. Maingat na tinanggal ni Aling Larilyn ang mga bendang nakadikit sa sugat ni Arnel. May panakanak ang pag-igik ang binata. Nilinis gamit ang maligamgam na tubig na may sambong ang sugat ni Arnel. Pagkatapos ay pinalitan ito ng panibagong tela. O ayan, maayos na ulit. Makakaginhawa ka na ng maluwag. Maraming salamat Siya nga pala, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Lynn. Ikaw ba ang leader ng tribong ito? Paano mo nalaman? Wala. Hinuha ko lang yun. Ibinigay ni Aling Larilyn ang pinaglumaang benda sa kasama nitong mga nurse at sinenyasang maaari na silang umalis. Sabi ng anak kong si Densyo, nakita kanya sa punot na kahandusay. Bakit? Pinalibutan ako ng mga grupo ng bandido at sinubukan nila akong patayin. Patayin? Pero bakit? Alam kong sinabihan na kayo ng mga bata na isa akong sundalo. Pinadala ako rito sa kagubatan upang magmasid pero sa kasamang palad nakaengkwentro ko ng 6 na bandido. Hindi makapaniwala si Aling Larilyn sa narinig. Alam niyang maraming bandido sa gubat pero hindi niya sukat akalaing ganito kalala ang sitwasyon. Naintindihan kita. O sige, dumito ka muna. Papayag ako kasi yun ang hiling ng mga bata. At bilang kapalit, huwag mo sanang sirain ang tiwala ng tribo sa'yo. Nagpasalamat si Arnel sa sinabi ng babae. Pinangako niyang hinding-hindi niya sisirain ang tiwala ni Aling Larilyn, lalo na ng mga bata. Ilang araw ang lumipas ay nanumbalik ang lakas ni Arnel at siya ang naging gabay ng kambal lalo na sa pangangaso. Isang araw, nagpuntang 3 sa sapa upang kumuha ng mga isdang uulamin. Malinaw ang tubig na umaagos at malamig ang simoy ng hangin na siyang nagpapasayaw din sa dahon ng mga puno. Kapwa gumagamit ng sibat ang kambal. Ayan, nakahuli na naman ako. 2 puntos kay Balong. Nakahuli rin ako, no? 3 puntos naman sa akin. Anong 3 puntos? Nandadaya ka. Ano nandadaya? Hindi kaya? Oo. Nagbabangay na naman kayong dalawa. Puro lang naman hito ang nakukuha nyo Kuya Arnel naman, tinatawanan nyo kami. Sus, palibasa po hindi kayo marunong mangaso kaya nangaasar lang kayo. Pangangaso ba ka mo? Alam nyo bang dyan ako eksperto? Pumunta si Arnel sa kinaroroonan ng kambal. Sinalubong ng kanyang mga paa ang lamig ng tubig sa sapa. Pumikit siya. Ano yan, Kuya Arnel? Nagdadasal? Ibang klase Ayan ka na naman, Balong Inaaway mo na naman si Kuya Arnel Hindi
na puno ng tawanan sa sapa. Nasa tubigan na si Arnel na parabang naghihintay ng milagro. Walang ano-ano'y kinumpas niya ang kanyang kamay at pabulusok na nilagay ang mga kamay sa tubig saka dinampot ang buhay na isda. Hindi makapaniwala ang kambal sa nasaksihan. Ha? Anong pakababalagan ito? Yun oh, nakakuha ng buhay na isda ang kuya natin oh. Oh, tingnan nyo. Hindi ba't nakakamangha? Kaya mo palang mangisda gamit lang ang kamay? Paturo naman kami. Oo nga, paturo kami. O sige. Ihandaan nyo mga sarili nyo. Dito kayo pumwesto sa gilid ko. Tumakbo papalapit ang kambal sa binata. Nakapwesto sila na parang handa ng mangdakip ng hayop. Hintayin nyo ang signal ko, ha? Opo. Ngayon na! Labis ang tuwa ng kambal nang sabay nilang nakuha ang isda gamit ang kamay. Subalit tumalon yun at nakatakas. Napatawa si Arnel sa mga mukha nila Densyo at Balong. Walang ano-ano'y nakaramdam siya ng kakaiba sa gubat kung kaya't napatingin siya sa paligid. Tumigil na muna kayo sa panguhuli ng isda. Umaan na tayo, dali! Po? Bakit po? Basta sumunod lang kayo sa utos ko! Umahon silang tatlo at dali-daling iniligpit ang mga gamit. Tinulungan ni Arnel ang dalawa na magmadali dahil pakiramdam niya ay kanina pa may nagmamasid sa kanila. Ihandaan yung mga tirador ninyo. Bakit kuya? May nagmamasid sa atin. Pigil hininga ang pinagmasda ng tatlo ang paligid. Biglang tumahimik masyado ang lugar. Nag-uunahan ng kaba ng bawat isa. Nagsimulang maglakad ang kambal ng dahan-dahan nang biglang may gumalaw sa damo sa kanilang harapan. Baka kuneo lang yan. Oo nga, hindi kaya baka sawa. Sawa na naman. Hindi ba siya nagsasawa? Nagawa mo pang gumawa ng joke ha? Kinakabahan na nga ako dito eh. Tumahimik kayong dalawa. Ako na ang mauna. Kinuha ni Arnel ang maliit niyang punyal sa kanyang likod at dahan-dahang naglakad papunta sa damuhan. Maingat ang kanyang mga yapak at diretso lang ang tingin. Walang ano-ano'y lumabas ang isang maitim na baboy ramo at masama itong nakatingin sa kanila. Ala, baboy ramo! Ako nang uhuli. Diyan lang kayo. Ako nang tutugis nito. Lingid sa kaalaman ng kambal ay iba ang aura ng hayop. Bagaman maitim ang kulay ng balat nito ay makintab din tulad ng mga diamante. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ito pangkaraniwang baboy. Biglang sumugod ang baboy kay Arnel. Iba ang liksi at lakas nito na muntikang masagasaan ng binata. Kinuha yun ng pagkakataon ni Arnel na itarak ang punyal sa may ulunan ng hayop, ngunit mabilis na nakailag ang nilalang. Tumakbo ang baboy ramo. Papalayo sa kanila na sinundan naman ng binata. Bumilis ang baboy ramo. Agad na hinarang ni Arnel ang nilalang, sa kanya ginamitan ng kakaibang liksi ang nilalang na biglang naging tao. Agad na humingi ng tawad ang nilalang kay Arnel. Ang sabi pa nito ay pinababantayan siya ni amo. Kumunot ang noo ng binata sa narinig. Dahil ayaw niyang makita ng kambal na nagbagong anyong lalaki, ay agad niyang tinusok ang leeg, saka ginilitan, saka naging abo ang lalaki. Medyo hingal pa si Arnel kung kaya'y naglakad siya pabalik kung saan ang kambal. Bumalik sila sa pangingisda. Napansin naman siya ni Densyo. O kuya, nakabalik ka na pala. Oo nga kuya, nadakip mo ba yung baboy ramo? Nahuli mo? Bakit wala kang dala na baboy ramo? Nakatakas po ba yon? Nakakawala eh. Pasensya na ha. Hindi pa masyadong magaling ang Kuya Arnel nyo eh. May mga tirador naman kayo, di ba? Tuturuan ko kayo. Pero bago ang lahat, naniniwala ba kayo sa aswang o sa mga gabunan? Pamilyar po kami sa aswang pero sa gabunan, ano po yun? Ang gabunan ay mga aswang na may kakayahang magbago ng anyo na parang malaking aso. Kalimitan silang makikita sa kagubatan. May mga mababait ba ang gabunan? Magandang tanong yan. Iilan na lang silang natitira. O siya, tama na ang kwento. Magtuturo na ako sa inyo.
Ano, handa na ba kayo? Opo. Inilatag nila ang mga gamit pang isda sa lupa. May kinuha si Arnel na mga patpat at itinusok niya yun sa lupa. Ngumisi siya sa kambal at saka nag-thumbs up. Gamit ang tirador nyo. Tirahin nyo ang patpat na ito. Ang nipis naman ng patpat na yan. Matatamaan ba namin yan? Parang pangangaso lang din yan. Kahit gaano kalaki o kaliit ang mahahanap ninyo, dapat matamaan nyo sila. Hiniram ni Arnel ang tirador ni Dencio at ininspeksyon yon. Hinila niya ang garter nito. Kumuha siya ng maliit na bato saka inilagay sa tela saka hinila ang garter. Itinuwid nito ang tirador at inayos ang tindig. Ilang segundo lang ay pinakawalan niya ang bato. Sa pulang patpat na siyang ikinamangha ng kambal. Ha? Ano? Anak ng... Ayun oh! Tumira ng 3. Ang tira ay napakabilis. Kaya nyo rin yan. Ano, subukan nyo rin? Sige, susubukan ko. Ako po mauna. Kumuha si Dencio ng maliit na bato saka huminga ng malalim. Itinuon nito ang kanyang atensyon sa patpat sa kabuong puwersang binitiwan ng bala. Alam niyang hindi yun matatamaan sa sobrang nipis. Walang ano-ano'y may puwersa na pumaligid sa batong bumubulusok. Kahit sandali lang yun ay kitang-kita niyang may kakaiba sa bato. Tiningnan niya si Arnel at labis ang kanyang pagkagulat nang pumuti ang mga mata nito. Nabalik siya sa ulirat nang sumigaw si Balong na nakatama ang kambal. Tumingin si Dencio sa patpat. Tama ngang natumba ito. Kinutuba ng bata. Ano yung nakita niya lang kanina? Oh, ako naman. Kala nyo kayo lang makakatama ha? Magaling rin yata akong manirador. Magaling Dencio. Nakuha mo kagad ang estilo ko. Ngumiti lang ang bata na siyang ipinagtaka ng binata. Naglakad siya kaunti at sumandal sa may puno. Subukan mo na, Balong. Pagkatapos yan uuwi na tayo. Ha? Ayos ka lang? Nagbago ata ng timplang... Magagabi na. Hindi natin namalayan ang oras Baka hanapin na tayo ni Ina. Ayaw kong matulad ulit ang nangyari sa atin dati. O sige. Pasensya na O sige, Kuya Arnel. Pagmasdan mo rin yung kakayahan ko. O sige, tingnan nga natin kung makakatama ka. Ginawa rin ni Balong ang nagawa ng kambal. Madali itong nakatama at pansin niyo ni Dencio lahat. Pumuti ulit ang mga mata ni Arnel. Napag-isip-isip ng bata kung kilala na ba niya talaga ang Kuya Arnel nila. Pagkatapos ng sesyon na yon ay umuwi na rin sila. Hanggang sa kinagabihan ay hindi pa rin maalis-alis sa isip ng bata ang nakitang pagbabago ng mga mata ni Arnel. Natapos na lang ang kanilang hapon at nakatulog na ang mga tao ay lumabas ang bata. Hindi niya alam kung papaano kakausapin ang Kuya Arnel niya. Nakaupo siya sa may batuhan at nakatitig sa buwan. Oh, malalim yata iniisip mo Ay, nandiyan ka pala, Kuya Arnel. Akala ko po nakatulog na kayo. Hindi pa naman ako inaantok ikaw, bakit nandito ka? Malalim na ang gabi Hindi rin po ako makatulog Kuya. May iniisip lang. Tungkol sana naman. Maaari mo bang ibahagi sa akin? Ano kasi? Nakita mo yung kanina, no? Ay, pasensya na po kayo Wala ka naman dapat ihingi ng pasensya. Ako dapat ang humingi ng dispensa kasi inilihim ko sa inyo lahat. Napabuntong hininga rin ng binatang si Arnel bago maluwag na ipinagtapat ang sikreto nito kay Dencio. Hindi ka po tao, Kuya. Tama po ba? Kakayahan namin ang mag-anyong tao. Ano po kayo? Napatikim muna ito bago sumagot. Sundalo ng kagubatan. Sundalo po ng kagubatan? Meron po bang ganon? Gusto mo bang makinig sa kwento kung bakit kami tinawag na sundalo? Opo. O sige. Bumuelo muna si Arnel tapos ay nagkwento sa paslit. Ang tawag sa amin ay gabunan.
Kaya naming magpalit ng anyo kahit kailan naming gustuhin. Dati, iisa lang ang grupo ng mga gabunan at ako sana ang gagawing hari. Subalit, meron din akong pinsan na bagay din maging leader. Nung una magkasundo pa kami. Pero isang araw, biglang nagbago ang kanyang ugali. Lalong-lalo na yung kanyang pakikitungo sa amin. Hindi ko sukat akalain na pagtataksilan niya ako. Paano pagtataksil? Bakit mo kayo pagtataksilan? Yan nga ang hindi ko alam eh. Maraming pumanig sa kanya. Traidor siya. Ang gusto ko lang sana magkaroon ng kapayapaan ng kagubatan na ito. At kung maaari, maging kaibigan din namin ng mga tao pero hindi na naituloy ni Arnel ang susunod na sasabihin dahil bigla itong may naalala na hindi dapat malaman ng paslit. Kaya ka rin ba napadpad sa gubat ng panahong yun, kuya? Ibang kaso rin yon. Hindi talaga ako pinalibutan ng mga bandido. Ang mga tauhan nila ang gumawa sa akin ito. Oh, bakit naman po? Dahil kusa akong tumiwalag sa grupo. May ilan pa sanang gustong sumamang makatakas pero nahuli rin sila. Buti na lang natagpuan niyo ako. Buti na lang natagpuan mo ako. Hindi ko po alam ang dapat kong sabihin. Hindi naman ako natatakot sa iyo Pero maraming salamat at iniligtas niyo yung kakambal ko Lingid sa kalaman nilang dalawa ay nakikinig pala sa kanilang likuran si Balong. Kapag kadakay, bigla na lang itong lumitaw. Ang astig! Napalingon parehong binata at bata kay Balong. Uy, Balong, kanina ka ba dyan? Oo, simula nung lumabas ka sinundan na kita. Ang astig mo, Kuya Arnel. Nagagawa mo po bang lumipad? Buong pagmamalaking sumagot naman si Arnel. Abay oo. Kayo bang dalawa, hindi kayo natatakot sa akin? Napayuko ang ulo ng gabunan. Bakit naman kami matatakot, Kuya? Kabutihan nga po ang inyong binibigay sa amin Malaki ang utang na loob namin sa inyo, Kuya. Kahit di ka po pangkaraniwang nilalang napakabuti naman po ng puso ninyo. Hindi makapaniwala si Arnel sa narinig. Dahil doon ay kampante na ang kanyang loob na ipakita kung sino at ano siya sa harap ng kambal. Gusto niyo bang maranasan na lumipad? Gagawin ko yun para sa inyo. Tumango ang kambal sa tanong ng binata. Makikita sa mga mata nila ang pagkasabik. Biglang nagbago si Arnel at nag-anyo itong puting lobo. Napatras ang kambal, ngunit nang tingnan sila ni Arnel ay agad na umangkas si Densyo doon. Inilahad niya ang kanyang kamay sa kakambal. Pagkakataon na natin to, Balong. Pero Tara na, sandali lang naman tayo O sige, tara na. hinatak ni Densyo si Balong patungo sa Kuya Arnel nilang nag-anyong puting lobo. Nang makasampa na sa likod si Balong ay nagsimulang tumakbo ang anyong lobong gabunan na binata. Sumasalubong sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Kumapit ang dalawa sa makapal na balahibo ng lobo. Huwag kayo matakot. Kumapit lang kayo. Eto na ako. Lilipad na ako. 1, 2, 3. Biglang napasigaw ang magkapatid nang lumipad na ang lobong yon na nasa likuran nito. Wow! Woo! Grabe! Ay, naku! Ang taas! Ha! Kumapit ka lang, kambal! Kumakapit nga Nalulula lang ako! Napuno ng tawanan ng tatlo sa kailaliman ng gabi habang bilog na bilog ang buwan. Tunay na masaya ang kanilang nararamdaman dahil sa ito ang unang beses na naging masaya ang mga bata. Kahit sa isang gabi lang. Ilang araw ang lumipas ay maayos ang naging daloy ng pamumuhay. Kasalukuyang nangangaso ang kambal. Sa kabilang banda ay palaging abala ang tribo. Naiwan ang kanilang ina na si Aling Larilyn habang ginagamot ang mga pasyente. Maagang sumikat ang araw, sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng matatayog na puno. Nanatili ang hamog, kumikinang na parang mga perlas sa mga dahon at dabo.
Naririnig ang huni ng mga ibon at ang marahang pagaspas ng hangin. Dalawang figura ang maingat na gumagalaw, sina Densyo at Balong, parehong nakasuot ng simpleng damit na yari sa tela at katad, at may dalang busog at talagyan ng palaso na nakasabit sa kanilang balikat. Si Densyo, na bagyang mas matangkad at mas seryoso ang muka, ay nauuna. Si Balong naman mas masiyahin ng ekspresyon at sumusunod sa kanyang likuran. Dito dumaan ang usa. Tingnan mo ang mga bakas oh. Tinuro ni Densyo mga bakas ng paa na mamasa-masa sa lupa. Maingat niyang sinusuri ang bawat yapak. Pati na rin ang mga nabaling dahon at mga tuyong sanga. Mukhang malaki. Sigurado kung masarap na hapunan to. Baka maingay. Baka marinig tayo. Ay, oo nga. Oo na. Bakit wala pa si Kuya Arnel? Akala ko ba'y susunod siya sa atin? Ang alam ko'y tinulungan niya ang ating ina sa paghanap ng sambong eh. Hindi naman yata pwedeng sa kanya natin iasa lahat ng pangangaso natin, di ba? Ayan ka na naman eh. Nangangaway ka na naman eh. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Sa wakas, nakita nila ang usa. Isang malaking lalaking usa na may malalaking sungay. Payapang nanginginain sa isang malapad na kagubatang natatakpan ng damo. Nagkatinginan ng kambal. Sabay silang ngumiti. Diyan lang siya. Daan-daan lang. Dahan-dahan silang lumapit. Nagtatago sa likod ng mga puno at malalaking bato. Maingat ang bawat takbang nila para hindi makalikha ng ingay. Ang laki ng sungay niya. Huwag kang gagalaw. Handa ka na. Tumango si Balong. Ang mga mata ay nakatuon sa usa. Sabay nilang inihanda ang kanilang mga busog. Huminga ng malalim si Densyo. Hinila ang kanyang palaso at itunutok sa usa. Ginaya ito ni Balong. Sa bilang ko ng 3 ah. 1, 2. Biglang tumingala ang usa, tila nakaramdam ng panganib. 3. Mabilis na nakaiwas ang usa sa mga palaso. Tumalon at tumakbo palayo. Sumayad lamang ang isang palaso sa kanyang balahibo. Nagulat ang kambal. Ay sayang, nakaligtas. Tumakbo ang usa papasok sa makapal na bahagi ng gubat. Agad ding tumakbo ang kambal para habulin ito. Mabilis na tumakbo ang usa sa gitna ng mga puno. Umiiwas sa mga sanga at mga ugat. Sinusundan ito ng kambal. Tumatalon sa mga nakaharang na bagay at tumatakbo sa mga madulas na lupa. Ang kanilang paghinga ay bumibigat na, ngunit hindi sila sumusuko. Hindi ko na kaya. Ang bilis niya. Kailangan natin siyang mahuli. Huwag kang susuko. Napansin nila na papasok sila sa isang bahagi ng gubat na hindi pa nila nararating. Mas matatayog ang mga puno rito at mas madilim ang kapaligiran. Biglang nawala ang usa sa kanilang paningin. Huminto ang kambal, naghahanap sa paligid. Oh, saan siya nagpunta? Nawala na siya. Napansin ni Balong ang isang madilim na butas sa paanan ng isang malaking bato. Tingnan mo yung kuya oh, parang kuweba. Lumapit sila at nakita ang pasukan ng isang kuweba. Madilim at malamig ang simoy na nagmumula rito. Sa tingin ko, dito siya pumasok. Nakatinginan ng kambal. May halong kaba at pagtataka sa kanilang mga mata. Tara, pasok tayo. Baka naroon siya. Maingat na pumasok ang kambal sa kuweba. Madilim at malamig sa loob. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliit na butas sa pasukan. Ang dilim dito. Nakakatakot. Daan-daan lang. Baka madapa tayo. Nakarinig sila ng kalusko sa di kalayuan. Huminto sila at nakinig. Nakita nila ang dalawang kumikinang na mata sa dilim. Ang usa. Muli itong tumakbo, papasok sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Sinundan ito ng kambal. Matapos ang ilang minutong pagtakbo sa madilim at makitid na mga daanan, nakarating sila sa isang malaking bulwagan
may butas sa kisame na nagpapapasok ng sikat ng araw na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob. Nakita nila ang usa na nakatayo sa harap ng isang maliit na talon na bumabagsak mula sa isang taas na bahagi ng pader. Ang ganda! Hindi natin to napuntaan ah. Namangha rin si Densyo sa kanyang nakita. Ang mga pader ng bulwagan ay natatakpan ng mga stalactite at stalagmite. Kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang talon ay bumubuo ng isang maliit na lawa sa paanan nito. Hindi ko akalain na may ganitong lugar dito. Tumingin sila sa isa't isa at isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Nakalimutan na nila ang kanilang pangangaso. Walang ano'y may pumapalakpak sa hindi kalayuan. Otomatikong naging alerto ang kambal. Ha? Sino yan? Magpakita ka! May lumabas na bulto ng lalaki sa gilid ng bulwagan. Maayos ang suot nito at takangiti sa kambal. Ang pangalan ko ay Timo. Kayo, ano mga pangalan ninyo? Ako po si Densyo. Ako naman po si Balong. Abay, napakakisig na mga binatilyong to ha. Sa tingin ko'y nanguhuli kayo ng mga usa. Tama ba? Paano niyo po nalaman? Mga alaga ko sila. Dito kayo nakatira? Hindi. Nasa unahan pa ang bahay ko. Baka gusto niyo pumunta ron. May mga masasarap na pagkain doon. Salamat po sa pag-alok, Mang Timo. Pero hindi po kami nagugutom eh. Aalis na lang po kami. Pasensya na't balak sana namin manghuli ng usa eh. Hindi namin alam na alaga niyo pala yon. Sa pagtalikod ng kambal ay ngumiti si Timo. Dahan-dahan ang pagbabagong anyo ng mga usa. Naging itim na gabunan nito. Sa tingin niyo ba'y makakatakas kayo rito? Nakaramdam ng kilabot ang kambal sa nasaksihan. Napatumba sa takot si Balong samantalang natuod naman sa kinatatayuan si Densyo. Hindi nila sukat akalaing makakaharap nila ang kauri ni Arnel. Kayo magiging hapunan namin. Pagsisisihan niyong pumunta kayo rito sa teritoryo ko. Kumigpit ang kapit ni Densyo sa palaso. Iniisip niyang sana ay dumating ang Kuya Arnel niya. Akmang sasakmanin na sana sila nang biglang may umalulong sa bukana ng kuweba. Lumingon sila sa pinanggagalingan ng ingay. Nagkaroon ng pag-asa ang kambal na may liligtas sila sa umaaligid na mga aswang. Nakasunod pala si Arnel sa kanila. Nandito ka lang naman pala, traidor kong pinsan. Magbabayad ka sa ginawa mong pagtiwalag. Isa-isang sumugod ang mga itim na gabunan. Agad na tumalo ng anyong lobo na si Arnel at kinagat ang papaataking gabunan sa kambal. Kinagat niya yun ng kinagat na siyang nagpahiyaw ng kalaban. Dumako ang kanyang tingin sa kambal na tila natuod sa nasaksihan. Umilaw ang mga mata ng gabunan. Kasabay noon ay ang pag-ilaw ng katawan ng mga bata. Huwag kayong manigas dyan sa kinatatayuan nyo. Gamitin nyo ang binigay kong kakayahan. Ibang klase. Anong... Tumakbo kaagad si Balong na siyang ikinagulat ng kambal. Ibang klase ang bilis at liksi nito. Tumalon siya sa papaataking aswang at kinuha ang punyal na nakaipit sa paanan nito, saka itinusok yon sa ulo. Sumigaw ang nilalang, saka ito bumagsak. Nakanganga si Densyo sa nagawang aksyon ng kambal. Para bang ibang tao ang kasama niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Densyo at kumuha siya ng pana. Gamit ang palaso ay itinutok niya yon sa mga naglilipong mga aswang. Biglang umilaw ang mga mata nito at asintadong pinana ang mga nilalang. Lumaki ang kanyang mga mata nang maging tatlo ang palaso nito at isa-isang sumapul sa mga gabunan. Sunod-sunod ang paggawang atake nila Arnel, Densyo at Balong laban sa mga maitim na gabunan. Hindi naglaon ay tanging si Timo na lang ang natira laban sa tatlo. Hingal na hingal ang kambal. Ako nang bahala dito. Salamat sa tulong ninyo. Kaya pa namin, kuya. Lalabanan pa po namin si... Wag! Dugo laban sa dugo ito. Umalis na kayo. Kung makapagsalita ka sa kanila parang wala kang kasalanang nagawa. Wag dito.
Pinagbabayaran ko na yon. Anong ibig niyong sabihin? Gumagawa ka lang ng kwento. Ang tatanga ninyo! Alam niyo bang kasama ko ang lalaking yan sa pagpatay sa ama ninyo? Kung hindi lang sana nakialam ang mortal na yon, edi sana buhay pa siya. Tama na yan! Agad na sumugod si Arnel kay Timo. Lumundag ang binata sa kalaban at inilabas ang kanyang matutulis na kuko. Agad naman yung sinalag ni Timo gamit ang kanyang mga braso at sinipa ang binata. Nakailag si Arnel. Kinuha niya ang kamay ng kalaban at persang hinila ito kung kaya'y napa-backflip si Timo at saka bumagsak sa kalupaan. Sa kabilang banda ay umiiyak ang kambal sa narinig at nasaksihan. Hindi nila akalaing lumabas din ng tunay na kulay ng inaasahan nilang idolo. Kuya! Oo, alam ko. Kaso, si Kuya Arnel lang tumulong sa... Hindi ka ba nakikinig? O sadyang nagbibingi-bingihan ka lang? Ah! Nabigla ang kambal sa sigaw ni Arnel. Nakalmot siya sa dibdib. Naguunahan ang mga luha ng kambal sa kanilang nasaksihan. Napalud si Arnel dahil sa sakit kung kaya'y tsansa na yun ni Timo na hawakan ang ulo ng binata. Lumapit siya sa kambal. Abay, tingnan mo insan ang kanilang reaksyon dahil sa nalaman, no? Ngayong alam na nila na isa ka sa pumatay. Hindi! Huwag kayong maniwala! Estupido! Akala mo mautaka mo sila? Aswang ka rin, tandaan mo yan! Eto na lang, gusto ko sana kunin ng kambal kaso nagpakita ka eh. Kaya ikaw na lang ang kukunin ko. Hindi! Tama na, Kuya! Hayaan mo na sila! Halos madurog ang puso ni Arnel sa narinig. Gustong-gusto niyang magsalita sa harap ng kambal ngunit wala na siyang lakas para gawin yon. Nagpatianod na lang siya sa kamay ng kalaban. Tumakbo si Timo kasama si Arnel na halos nawawalan na ng ulirat. Patawad, sana'y tulungan niyo ako. Balong, Densyo. Naiwang tulala ang kambal. Maraming dugong nagtatalsikan kung saan-saan. Umuwi silang tulala. Sinalubong sila ng kanilang ina. Anong nangyari? Ma, si Kuya Arnel. Kinuha ng kalaban na nagngangalang Timo. Hindi ba't nakasama niyo si Kuya Arnel sa pangangaso niyo? Yun din po ang alam namin, Nina. Pero ibang nalaman namin sa kalaban. Tumatangi si Densyo. Mamaya na tayo magkwentuhan. Dadaling ko muna kayo sa bahay pagamutan. Dali! Puno ng galos at sugat sa lahat ng katawan ng kambal. Habang umiiyak ito, parang pinagsakluban ng langit at lupa naman si Densyo. Hindi siya makapaniwala sa loob lang ng ilang araw na kasama nila si Arnel ay itinuring na nila itong kapamilya. Tahimik naman si Balong sa kanyang tabi. Ilang minuto rin ng paglilinis ng sugat ay iginiya sila ng kanilang ina sa bahay. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung ano nangyari. Pumunta po kami sa gubat upang mangaso ni Balong. May nakita kaming usa at sinundan namin yun. Napatpat kami sa isang kuweba. Doon, maraming usang nakatira. Tapos, ano nangyari? May sumulpot na lalaki. Ang pangalan niya raw po ay Timo. Nung una ang bait niya sa amin at inalukan po kaming bisitahin ng bahay niya. Kaso tinanggihan ko. Hindi maganda kutob ko sa kanya, Nay. Dahil doon, unti-unti siyang nagbago ng anyo. Naging isang malaking aso siya na maitim. Ang mga usa rin, ganun. Mapupula ang mga kanilang mga mata. At Halos manginig ang dalawa sa pagkukwento subalit ayaw nilang tumigil. Hinahaplos naman ng kanilang ina ang mga ulo ng kambal. Sige, ipagpatuloy niyo lang. aatakihin na sana kami ng mga yon pero dumating si Kuya Arnel. Nagbagong anyo po siya. Naging puting kabunan po siya. Natigilan sa pag-aplos ang ina dahil sa narinig. Kumunot ang noon nito. Anong sabi mo, Densyo? Naging isang malaking puting aso si Kuya Arnel at pinrotektahan niya kami. Biglang nangilid ang mga luha ng babae dahil sa narinig hanggang sa humagulgol ito. Siya nga ang nagligtas sa ama ninyo.
Anong ibig niyo sabihin, Ina? May sumalakay na grupo ng mga gabunan dito dati. Ginawa ng ama mo ang lahat kasama ang kanyang mga tauhan na kalabanin ng mga aswang. Sobrang malakas ang kabilang panig. May isang malaking bulto na pinagsama-samang anyong tao at hayop ang lumaban sa ama ninyo. Mapupula po ba mga mata na may markang X din sa pisngi? Siya nga, nakita niyo ba siya? Siya ang kumakausap sa amin doon sa kuweba at si Kuya Arnel ang lumaban doon. Ibig sabihin ba, hindi si Kuya Arnel ang pumatay sa ama namin? Hindi papatayin ni Arnel ang mga tao. Naging magkaibigan sila ng ama mo. Isa siya sa tumulong sa amin noon. Yun nga lang, ang buhay ng asawa ko ang kapalit. Ina, si Kuya Arnel po. Nakuha ni Timo. Umuwang ang labi ng babae dahil sa narinig. Hindi niya sukat akalain ng tumulong sa kanila noon ay nasa kamay ng masamang nilalang. Hindi matigil ang luha ng babae. Maya-maya nang maibsan ng babae ay tumingin siya sa kambal. Paano kayo nakaligtas? Binigyan po kami ng kapangyarihan ni Kuya Arnel. Ano? Imposible. Hindi rin kami makapaniwala, Ina. Halos kami ang kumitil sa buhay ng mga aswang. Nasaan ang Kuya Arnel ninyo? Ang huling alaala namin, baka doon siya sa kuta mismo ni Timo. Mamayang gabi, lulusob tayo. Utang natin ang buhay natin sa kanya. Hindi natin sasayangin yon. Hindi ka po ba galit sa kanya, Ina? Bakit ako magagalit sa nilalang na pangalawang beses nang iniligtas ang pamilya ko? Ngumiti ang kambal sa sagot ng kanilang ina. Niyakap nila ito. Determinadong makuha ng kambal si Arnel dahil sa kabutihang nagawa nito sa kanila. Tinawag nila ang buong kampo upang tumulong sa gagawing paglusob sa kuta ni Timo. Inihanda nila ang mga palaso, punyal, sibat, bolo bilang mga panangga at pakitil ng mga kaaway. Nakahanda na rin sila densyo at balong. May dala silang tirador na siyang naging pandagdag sa sandata nila. Bagaman ay nahandugan sila ng kapangyarihang pansamantala galing kay Arnel, ay hindi nila ito aaksayahin pa. Kinagabihan ay nagsimula silang tahakin ng gubat. Gamit ang sulo at mga alagang aso bilang tagatungtong ng amoy ay dahan-dahan nilang nilakad ang gubat sa ilalim ng bilog na buwan. Kahit anong mangyari, tutulungan natin si Kuya Arnel. Tama, wala na akong kasusungitan kung mawawala siya sa atin. Tinahak nila ang gubat. Umabot ng ilang minuto ang kanilang paglalakbay hanggang sa matunton nila ang kuweba kung saan nangyari ang sagupaan. Naunang pumasok ang kambal sa bukana ng kuweba. Tahimik, nakakabinging katahimikan at tanging hininga lang nila ang kanilang naririnig. Kagad na sumenya si Densyo. Dali, pumasok na kayo rito. Sumunod ang mga tauhan nilang dalawa. Naiwan naman sa kampo sila Aling Larilyn, mga nurse at ilang tagabantay sa kuta. Malawak ang dilim sa nasabing looban ng kuweba. May alam ka ba, Syong, kung nasaan ang lagusan patungo sa lugar ni Timo? Hindi ko alam eh. Alam mo namang magkasama tayo kanina, di ba? Mali ko. Kayo itong mas malapit ni Kuya Arnel eh. Ewan ko rin sa'yo. Napakamot si Balong sa likod ng kanyang ulo dahil sa sagot ni Densyo. Aaminin niyang may pagkapilyo siya pero sa tanong niya ngayon ay seryoso yun. Patuloy pa rin sila sa paglalakad nang biglang makaramdam ng kakaiba ang kambal at ang biglang pagtahol ng mga aso. Itinaas nila ang kanilang kanang kamay bilang tanda na tumigil muna sila. Nararamdaman mo rin yon? May nakamasid sa atin. Agad na nagsipagkuhaan ng mga sandatang pambakbakan ng lahat. Tinalasan ng kambal ang kanilang paningin at pandinig. May 3 nakamasid sa kanila at papunta yun sa kinaroroonan ng grupo. Agad kumuha ng palaso si Densyo at itinuro ito sa itaas. Umilaw ito't sa kanya pinakawalan. Naging 3 ang bumubulusok na palaso at sa pulyon sa mga gabunan saka sila naging abo. Maganda kayo! Nandito sila! Kinuha ni Balong ang kanyang tirador at nakahanda ang kanyang punyal. Tiyamba niyang tinira isa-isa ang mga paparating na gabunan at saktong natamaan sila ng bato. Sumigaw ang mga ito at naging abo.
Kung hindi lang sila nabigyan ng kapangyarihan ni Arnel, ay tsak wala silang kawala sa mga aswang. Nang maubos ang unang hanay ng mga nagbabantay ng mga aswang, ay agad silang umabante. Salamat sa puong may kapal at hindi pa rin sila nababawasan. Habang naglalakad, ay biglang naapakan ni Balong ang nakaharang na tali. Gumawa yun ng tunog na sakop ang buong kuweba. Anong ginawa mo? Mali ko bang nakaharang yan? Walang ano-ano ay nakarinig sila ng animoy tunog paniki sa paligid. Otomatikong naghanda ang lahat at naging alerto sa paligid. Sana hindi sila marami. Huwag ka nga satsat ng satsat dyan. Nagpapababa lang ng kaba eh. Walang ano-ano ay umihip ang malakas na hangin. May mga lumilipad sa itaas na parang mga malalaking paniki. Paano natin yung makakalaban? Ano ka ba? Umayos ka nga. Nag-iisip yung tao dito eh. Medyo umatras ang grupo. Patuloy pa rin ang pagpagaspas ng mga paniki. Ilan dito ang may dalang tirador? Ako, ikaw. Ay, ayun, may 3 nagtaas ng kamay dun. May nagdala ba ng asin? Oo naman. Ako na yun. Isang garapon din ito. Hindi nakalimutan ni Densyo ang minsay sinabi ni Arnel nung nag-ensayo ang kambal. May iba't ibang klase ng aswang at ang kahinaan nito. Ang pinakamabisa sa mga yon ay ang asin. Ganito ang gagawin natin. Ang 3 may tirador ay mapupunta sa gitna. Kasama nyo kami ni Balong. Ang may mga sandata, papalibutan nila kami. Lalagyan namin ng asin ng mga bala at sisikaping tamaan ng mga lumilipad. Kapag natamaan sila, ay malaki ang tsansang bababa ito taatakihin tayo. Ang may mga sibat at palaso, tirahin nyo sila. Ang mga may bolo, putulin ang kanilang mga pakpak at kapag nakaswerte, pugutan ng ulo. Kuya? Tila namangha ang lahat sa ibinigay na estratehiya ng bata. Sa murang edad pa lang ay nagawa niyang bigyan ng gagawin ng mga kasama nito. Nagsimulang bumuo ng pormasyon ng grupo. Atake na! Nagsimulang magpaula ng mga bato gamit ang tirador ang grupo nila Balong at Densyo. Nang isa ay mga lumilipad na aswang sa taas at ang iba'y bumubulusok pababa sa lupa na siya ring sinaksak ng kanyang mga kasama hanggang sa maging abo ito. Medyo marami ang napatay nilang nilalang. Tara na! Mauna na tayo, Balong. Sila na bahala rito sa mga yan. Kailangan natin iligtas si Kuya Arnel. O sige kuya, tara na. Tumakbo ang kambal papasok sa pinakagitna ng kuweba. Doon nakita nila si Arnel na may tali sa 2 kamay at paa, habang si Timur naman ay prenteng nakaupo lang sa trono nito. Nagngingit-ngit sa galit ang kambal. Kuya Arnel! Kuya Arnel! Nagising ng dahan-dahan si Arnel. Bugbog ang kanyang muka at tanging nakabukas lang ay ang kanyang kaliwang mata. Ngumiti ang binata pagkakita sa kambal. Dumating kayo. Magaling, magaling! Hindi ko akalain na mga pipitsyugi mga bata ay makakabuta rito. Halatang naturuan kayo ng traidor kung papaano makipaglaban Pumapalakpak si Timo habang naglalakad pababa, papunta sa kung saan nakatali si Arnel. Tanging sila na lang ng kambal, Timo at Arnel ang natitira sa pinakagitna ng kagubatan. Ang natitira sa pinakagitna ng lugar na yon. Pakawalan mo si Kuya Arnel ngayon din. Aba! Ang lakas ng apog mong utusan din ako Isa ka lang mortal! Huwag mo silang idadamay dito. Ako ang kalaban mo, hindi ba? May gana ka bang sabihan ako niyan? Halos hindi ka na nga makilala Humigpit ang kapit ang tirador ng kambal. Alam nilang hindi sila mananalo sa simpleng paggamit lang ng tirador. Inalala lahat ng mga bata ang itinuro ng kanilang kuya at ang pakay nila. Umilaw ang mga mata ng kambal at walang ano-ano'y tumakbo sila papunta sa kaaway. Sumugod sila sa magkabilang direksyon at lumundag ito sa kaaway. Laking gulat ni Timo nang masaksya niya yon sa kambal. Kinuha ni Balong ang kanyang punyal at si Densyo'y inasinta ang kanyang palaso sa kaaway. Etong nababagay sa'yo! Ibalik mo sa amin ang Kuya Arnel namin!
Binitiwan ni Densyo ang palaso at nagtriple ito. Tumama sa magkabilang braso ang mga yon at sinugatan naman ni Balong ang likod ng kaaway. Sumigaw ng napakalakas si Timo dahil sa sakit na nadarama at bumagsak ito sa lupa. Ilang segundo lang ay tinungo ng kambal ang Kuya Arnel nila at kinalag ang mga tali. Kuya Arnel! Lumabas na tayo rito! Dumating kayo. Iniligtas niyo ako. Siyempre, parte ka na ng pamilya eh. Hindi kami nag-aabandona ng kapamilya. Parti ka na ng pamilya namin, Kuya Arnel. Maraming salamat sa inyo. Pero hindi pa tapos ang laban. Tumingin sa may unahan si Arnel. Nakatayo na pala si Timo kahit may sugat na ito sa katawan at hingal na hingal. Akala niyo makakatakas kayo? Ha? Magkakamatayan muna tayo! Huwag mo idadamay ang mga bata rito. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Hinaplos ni Arnel ang mga ulo ng dalawang bata at tumayo. Biglang umilaw ang kanilang katawan at gumaling ang mga sugat. Hindi makapaniwala ang kambal sa nakita. Halos lupasay at bugbog ang Kuya Arnel nila. Walang ano-ano'y umilaw din ang katawan nila Balong at Densyo. Lumingon sa kanila si Arnel. Ipinagpasalamat kong nakilala ko kayo. Pinapagaling ko rin ang sugat, tsaka pinapawi ko ang pagod nyo sa katawan. Kukuhanin ko ang pinahiram kong kapangyarihan sa inyo. Magaling ang ginawa nyo. Ako naman ang babawi para sa inyo. Mag-iingat ka, Kuya Arnel. Balikan mo kami ha. May tiwala kami sa iyo. Uuwi pa naman tayo, di ba? Sasama ka pa sa amin, di ba? Pangako, sasama ko sa inyo. Pakiramdam nila Balong at Densyo ay yun na ang huling pagkikita nila ng Kuya Arnel nila. Nagsimula silang umiyak, ngunit pinunasan lang ni Arnel ang mga luha ng kambal. Ngumiti ito sa kanila. Umilaw ang mga mata ni Arnel nang tumayo ito at masamang nakatitig kay Timo. Nagsimulang magbago ng anyo ang binata. Ang kayumang dimbalat nito ay napalitan ng makintab at maputing balahibo katulad ng isang lobo. Mas lumaki rin ito ng doble kumpara sa normal na tao. Lumabas ang matutulis nitong mga kuko. Pati ang aura ng isang tunay na hari ay lumabas din sa kanyang katawan. Bahagyang napatras si Timo sa pinakitang kapangyarihan ng pinsan. Paano? Hindi maaari! Anong papano? Alam mo naman kung sino sa atin ang tunay na karapat-dapat sa trono noon pa lang. Hindi ba? Wala kang karapatang isampal sa akin yan! Akin ang trono! Akin! Nagkasagupaan ng dalawa sa lakas. Kapwa sumugod ang dalawa at isinangga ang sarili gamit ang bisig. Gumawa yun ng malakas na impak sa loob ng kuweba. Lumakas ang hangin na siyang kamuntikang tangayin ng kambal. Umalis na tayo dito, bilis! Hindi pwede, si Kuya Arnel. O sige, magtago tayo rin sa may malaking bato. Suntok, sipa, kalmot at tadyak ang ginawa ng dalawang gabunan. Puti laban sa itim, kabutihan laban sa kasamaan. Nakaawang ang bibig ng kambal dahil sa pinakita ng dalawang nilalang. Hinablot ni Arnel ang mga paa ni Timo at buong puwersa niyang inihampa sa mga yon sa lupa na siyang ikinaubo ng dugo ng kalaban. Pwede ka namang magbagong buhay eh. Kaso mas pinili mo ang kasamaan at kumitil pa ng mga buhay. Inambahan ni Arnel ang katawan ni Timo na siyang nagpatunog ng iilang mga buto sa likod ng kalaban. Sumuka ulit ito ng dugo habang unti-unting napapikit. Ang gusto ko lang naman sundin ang yapak ng iyong ama, Arnel. Pero mabait ang aking ama. May malasakit sa mga mortal. Alam mo yan, dahil ikaw ang ginawa niyang kanang kamay. Ngumiti ng mapait si Timo habang nakatayo pa rin si Arnel at saka tinignan ng kambal na taimtim palang nakatingin sa kanila. Patayin mo na lang ako. Ayoko na. Pagod na ako. Kung yan ang kahilingan mo. Sinuntok ni Arnel ang mukha ng pinsan hanggang sa mapisa ito at ang natitirang katawan ay nagsimulang maging abo. May biglang umilaw galing sa butas ng kuweba. Nagliwanag na pala sa labas. Umaga na. Inabot ng ilang oras ang pakikipaglaban nito. Tumayo ang kambal at nilapitan siya nito. Gumiti si Arnel na tila nakamit na nito ang tagumpay.
Sa wakas, wala nang kaaway. Kuya Arnel! Kuya! Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. May kumikirot din sa likod ng binata. Nagulat ang kambal na makitang nagsimulang maging abo ang Kuya Arnel nila, kung kaya't dinaluhan nila ito kaagad. Hindi! Anong nangyayari? Kuya! Kuya Arnel! Lumapit ang mga bata at niyakap si Arnel na nooy hanggang katawan na ang abo. Iba ang abo nito sa mga naunang pinatay na aswang. Tila kulay ginto ito. Iyak lang ng iyak ang ginawa ng mga bata. Masakit yun sa puso na makita ng binata ang pag-iyak ng dalawa. Magkikita ba tayo? Hindi man ngayon, bukas. Basta magkikita ba tayo? Maraming salamat sa lahat. Kayo ang pinaka-the best na nakilala ko. Sa huling pagkakataon ay ngumiti ang tinagurian nilang pamilya ng kambal. Ang kanilang Kuya Arnel na gabay na gabunan ng magkapatid. Hindi lubos sa kalain ng dalawa na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita sila ng kuya nilang gabunan. Ilang minuto ang kanilang pagtangis. Maya-maya dinaluhan na rin sila ng kanilang katribo at tumakbo papalapit sa kambal ng kanilang ina. Densyo! Balong! Ina! Ina! Si Kuya Arnel! Hindi! Tahan na mga anak. Alam kong ginawa ng Kuya Arnel niyo ang lahat para mailigtas kayo. Hindi ko matanggap! Kuya Arnel! Kuya Arnel, magpakita ka! Kuya Arnel! Niyakap sila ng maigpit ng kanilang ina. Hindi rin sila makapaniwalang nawala ang nilalang na tumulong sa kanila. Inakay ng ina na pumatianod na sa labas dahil tapos na ang laban. Panay pa rin ang iyak ng kambal. Nagsimula na silang lumabas ng kampo. Halos mawala ng lakas ang kambal. Ito ang pinakamasakit na nangyari sa kanila. Ilang buwan nang makalipas ay hindi pa rin mawala sa kanilang isipan ang posibilidad na magkita pa rin sila ng Kuya Arnel nila. Kasalukuyang nangingisda ang kambal at tulad ng nakagawian, paramihan pa rin ng isda ang kanilang ginawa. Uy! Akin yung puti! Huwag ka nga madamot! Anong madamot? Kuha ko to eh. Anong kuha mo? Dyan ako dati sa kinalalagyan mo eh. Mga isda ko pa rin yan. Huwag ka rin madaya, akin to no? Nagbabangayan na naman ang dalawa dahil lang sa isda. Hapon na yon at nanghuhuli sila ng uulamin para sa hapunan. Ano ba yan? Puro na lang isda, isda, isda. Wala bang karne dyan? Ang ingay mo. Manghuli ka na nga lang. Natigilan ng dalawa. May biglang umingay sa damuhan sa di kalayuan. Sabay silang napatingin sa kangumiti. Mula sa mga makakapal na halaman, may lumabas na 2 kuneho. Ang isa ay kulay puti at ang isa naman ay kulay abo. Mga kuneho! Uy! Jackpot! Agad na nagkatinginan ng kambal. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Sabay nilang hinablot ang kanilang mga tirador na nakasabit sa kanilang mga bewang. Mabilis ang kanilang mga kilos. Parang mga sanay na mga ngaso. Anak nang, nasa na sila? Nawala! Tara, hanapin natin! Sabay silang tumalon mula sa mga batong kanilang kinatatayuan at maingat na naglakad papunta sa lugar kung saan huling nakita ang mga kuneho. Maingat na sinuyod ng kambal ang mga damuhan. Nakayuko sila at pilit na inaalam kung saan nagtatago ang mga hayop. Dito dumaan yung puti. May mga bakas ng paa oh. Itinuro ni Densyo ang maliliit na bakas ng paa ng kuneho sa lupa. Sinundan nila ito. Maya-maya'y gumalaw ang mga dayami sa unahan. Kitang-kita ang paggalaw ng mga dahon. Maya-maya sumilip ang puting kuneho. Nakatingin ito sa paligid. Tila inaalam kung ligtas ba ang lugar. Walang ano-ano'y nakarinig sila ng mga yabag ng paa papalapit sa kanila. Hinila agad ni Densyo si Balong saka nagtago sila sa puno. Huwag ka nga malikot. Ikaw nga itong dikit ng dikit sa akin eh. May mga lumapit. Mali ko ba kung sino yan? Wag naman sana bandido, no? Nakarinig sila ng mahinang tawa.
Pamilyar yun sa tenga ng kambal. Hanggang ngayon ba naman nagbabangayan pa rin kayo? Wala namang katapusan yan, ha? Tila natuod ang kambal sa narinig. Nagsiunahang umago sa mga luha ni Densyo pagkalabas niya sa puno. Doon, kitang-kita niya si Arnel na nakangiti. Maliwanag ang mukha at maayos ang pananamit. Kuya Arnel! Kuya Arnel, buhay ka! Hindi rin naman ako patay. Nakabalik na ako. Humigpit ang yakap ni Densyo sa kanyang kuya. Labis ang kanyang pasasalamat kasi bumalik ang tinuring nilang pamilya. Lumabas ka na riyan, uhuging bata! Hindi naman ako uhugin Bakit ngayon ka lang kasi, Kuya Arnel? Patakbong sinalubong ng yakap ni Balong ang kanyang kuya. Iyak ito ng iyak dahil nakita niya siya ulit. Hinaplos ni Arnel ang uluhan ng kambal saka ito ngumiti. Salamat at hindi niyo ako kinalimutan. Salamat at hinintay niyo ako. Abay, oo naman Hinintay ka talaga namin. Alalang-alala kami sa iyo tapos ngayon ko lang nagpakita. Hindi tama yan. Aray, bakit yun na naman ang babato, Kuya Densyo? Sobra na ugali mo Hindi naangkop sa isang bata. Ang sama mo. Hindi ba pwedeng mangulila? Manahimik ka. Amoy imbornal yung bibig mo. Baho. Napalakas ang tawa ni Arnel sa bangayan ng kambal. Hindi niya sukat akalaing magkakatagpo pa sila ulit. Tama nga ang sabi ng iba. Lahat ng nilalang ay may karapatang magbago. Ngumiti ang binata sa kambal. O tara na. Umuwi na tayo. Ikaw na nagaya Sus, turuan mo muna kami paano magtirador. Gusto pa namin matuto sa iyo para paglaki namin, uubusin namin yung masasamang aswang gaya ni Timo. Aroy! Biglang napayuko si Balong nang batukan na naman siya ng malakas ng kakambal nitong si Densyo. Babalik lang ni Kuya Arnel. Ganyan na kaagad ang utos mo. Maya ka naman, uy! Aray ko! Malakas na binatukan din tuloy ni Balong si Densyo. Tawa naman ng tawa si Arnel sa kambal na nagbatukan na pareho sa isa't isa. Hinayaan na lamang din yun ni Arnel. Pero nang mapansing nagkakasakita na, inawat na niya ang mga ito at masayang umuwi sa tribo. Sadyang hindi natin maipaliwanag kung ano bang meron dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Sadyang nababalot ng hiwaga. Natatakot man tayo sa ilang mga paniniwalang kababalaghan dito sa ating mundo, meron namang nilalang ang poprotekta kung pakikitunguhan lang din natin sila ng mabuti. Gaya sa magkambal na Balong at Densyo. Para sa magkapatid, ay totoo si Kuya Arnel nila na isang sundalo sa kagubatan sa lugar ng kanilang tribo. Isang gabunan na matalik na kaibigang handang ipagtanggol sila hanggang dulo. Mga kabangers, si Kabanong po uli, also known as Lolo Pael. Nakikiusap po muli ako sa inyo na sana po ay ma-follow po ninyo yung ating Facebook page na ang title ay Kabanong TV. Meron po kami mga magagandang upload po doon na sana ay mapanood po ninyo, makapag-comment po kayo, makapag-like at sana po ay ma-share nyo rin po. Asahan ko po kayo. Maraming salamat po. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.